Um, uh, I have entitled God's message this morning, nandito sa unahan, Facing 2026 with Confidence. Facing 2026 with confidence. Di ko alam kung ano po ang Tagalog ng confidence, pero ang naiisip ko ay kumpiyansa. So, haharapin ang 2026, ang bagong taon na mayroong kumpiyansa. Facing 2026 with confidence. Hindi ko alam kung pinakinggan yung mabuti, yun pong patotoo ni Ate Marie, ni Sister Marie ngayon pong umaga. Pero kung inyo pong papakinggan yung kanya pong patotoo, magkakaroon po tayo ng idea na wala pong Kristiyano na exempted po sa trials. Wala pong Kristiyano na exempted sa sufferings. Wala pong Kristiyano na exempted sa difficulties, hardships po ng pamumuhay. Dahil tandaan po natin mga kapatid, ito naman po ay alam na natin nung tayo po ay nagsimula na maging Kristiyano, simula nung tayo po ay sumampalataya kay Kristo na siyang ating Panginoon at tagapagligtas. At simula nung tayo po ay magpasya sa ating pong puso na tayo po ay susunod sa Kanya, anuman po mangyari mga kapatid, naintindihan na po natin agad na kaakibat ng ating pong pagsunod sa Panginoon ay sadyang kasama dyan ang difficulties, hardships, trials, persecution, name it. Lahat po ng mabibigat na pwedeng maranasan ay pwede po maranasan po ng lahat po ng mga mananampalataya. Wala pong exempted. Simula nung ikaw ay naging Kristiyano, dapat tinanggap mo na ang katotohanan na haharap ka sa napakaraming pagsubok, pahirap at pasakit ng buhay na ito. But let me ask you this question this morning. Iyaan yung itanong ko sa inyo ang tanong na ito ngayong pong umaga. Kung inyo pong iisipin yung lahat ng pinagdaanan nyo ngayong pong taon na ito, simula nung pumasok ang taon ng 2025, simula January hanggang ngayon na dumaan po ang November at ngayon ay December na at magtatapos na. If you look back at titingnan ninyo yung pinakamabibigat na pinagdaanan nyo sa buong taon. This is my question. What if in 2026 yung pinagdaanan mong pasakit at pahirap ngayong taong ito ay mas mabigat, mas mahirap pa pala sa susunod na taon? How are you going to face 2026 na meron kang confidence? Kung ang haharapin mo pala na bagong taon, mas masakit pa pala sa taon na ito na pinagdaanan mo. Mas mahirap pa pala sa taon na ito na pinagdaanan mo. What if ganun po ang direksyon o ang path na pinagdadalhan ng Panginoon sa iyo? Because we do not know. Hindi po natin alam. Sino sa inyo nakakaalam ng 2026? Wala po. Even the pastor, walang sino man po sa atin ang pwedeng magsabi kung ano ang nilalaman ng 2026. At kung atin pong bubulay-bulayin o atin pong isip-isipin sa atin pong mga sarili, palibhasa ay hindi natin alam kung ano po ang laman ng 2026 at meron pong possibility na ang 2026 ay pwedeng mas maging mapait, pwedeng mas maging mabigat at mahirap para po sa atin. At siguro nagkakaroon tayo ng tinatawag na fear, doubt sa ating pong puso. Ano kaya ang laman ng 2026? Human as I am, kung si Pastor po ay kakausapin ninyo at tatanungin niyo ako personally, kung ako ba ay natatakot sa 2026? Hindi ko fully masabi na 100% hindi ako natatakot sa 2026. I also have fears. I also have doubts. Hindi ko alam kung anong patutunguhan ng buhay ko sa 2026. Hindi ko alam kung ano ang future ng aking family. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa church na ipinagkaloob ng Panginoon, pinagkatiwala ng Panginoon sa akin. I do not know. Kung dadaan ba ito sa mabibigat, malalakas na mga bagyo, unos, alon ng buhay, hindi ko po alam. And again, if you're going to ask me, Pastor, do you fear the next year? Do you fear 2026?
Siguro ang isasagot ko po sa inyo, half-half ako dyan. 50% ay meron akong takot. Pero sa palagay ko, 50% din siguro naman ay meron akong tapang na harapin ang bagong taon. Akin pong pinamagatan ang ating pong pag-aaral ngayon pong umaga, Facing 2026 with confidence. With confidence. Meron tayong kumpiyansa. Meron tayong kapayapaan. Meron tayong kapanatagan. Ngayon pong umaga ay sasagutin po natin ang tanong, paano natin haharapin ang bagong taon ng 2026 na meron po tayong confidence? Paano mawawala yung fear? Paano mawawala yung mga doubts? Paano mawawala yung anxieties na meron tayo? Paano mawawala yung stresses na meron tayo as we face 2026? Paano mamuhay sa bagong taon na laya sa takot at mga pagdududa ng buhay? Ngayon pong umaga ay gusto ko pong i-share po sa inyo tatlong reasons. Tatlong reasons kung bakit natin dapat harapin ang 2026 na hindi tayo dapat natatakot. There are reasons why we must face 2026 with confidence. Number one, first reason why we need to face 2026 with confidence. Number one, let us all read. Ready now? Begin. Because of the encouragement from our heroes of faith. Yan po ay matatagpuan po dun sa verse 1. Gusto ko pong pansinin po natin lahat yung pong verse 1. Huwag po kayong tumingin sa akin. Look at your Bibles. And tingnan po natin yung mga salita na atin pong pinakamagiging basis ngayong umaga. Look at verse 1. Shall we read? Yun pong verse 1 ng chapter 12, the book of Hebrews. Ready now? Therefore, ready now? Begin. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and the sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Stop there. Tingnan niyo po yung sinabi po dun sa verse 1, meron pong binanggit po dun na cloud of witnesses. Dito po sa chapter 12, kung si Apostol Pablo man po ang nagsulat nito, dahil hindi po natin sure kung sino po ang nagsulat po ng Book of Hebrews. But if ever the Apostle Paul wrote ito pong Book of Hebrews, alam niyo po dito sa chapter 12, inihalin tulad po ng writer, na ang buhay Kristiyano ay kagaya po ng isang karera. I don't know if you still remember my preaching the previous Sunday, nung preach ko po yung pong 2 Timothy chapter 2, kung saan ilahin tulad po ni Apostol Pablo na ang buhay ng isang Kristiyano ay katulad ng isang sundalo. That we must be ready to face hardships. And then inihalin tulad po ni Apostle Paul na yung buhay po ng Kristiyano ay kagaya po ng isang atleta. That we should be disciplined in order for us na hindi po tayo ma-disqualify dun po sa takbuhin na nilagay po ng Panginoon sa atin. And we are also likened into a farmer na tayo po ay dapat meron pong patience at dapat tayo po ay hardworking sa gawain po ng Panginoon. Anyway, dito po sa chapter 12 ay muli inihaluntulad po ng nagsulat na ang buhay po ng isang Kristiyano ay kagaya po ng isa pong karera. Dahil ang sabi po sa chapter 12 verse 1, ang sabi doon, let us also lay aside every weight and the sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Nandun na po yung race, at nandun na po yung running the race, yung idea dito po sa verse 1. At ang sabi po ni Apostol Pablo, sa atin pong pagtakbo, sa atin pong Kristiyanong buhay, ay meron pong cloud of witnesses. Dito po sa chapter 12, ang picture po ng Kristiyano ay ganito. Ang mananampalataya ay parang nasa isang malaking stadium.
Nakakita niyo po ba kayo ng stadium? Yung pong pabilog na papaganyan. Ano po? Na yung gitna po nun ay oval na tinatakbuhan po ng mga atleta. Sino yung nakaupo dun sa tabi, dun sa gilid? Sila yung mga audience. Sila yung mag-cheer. Sila yung papalakpak sa atin para po tayo ay magpatuloy na tumakbo. Ano? Ang sabi po dito sa verse 1, meron pong cloud of witnesses. Sino yung tinutukoy nung nagsulat na cloud of witnesses? Ano? Babalikan po natin yung chapter 11. Wala na po tayong time para basahin po lahat yan. Kaya po, akin na pong manilagay kung sino po yung ating pong clouds of witnesses dito po sa chapter 11. Basahin po natin kung sino-sino yung ating pong cloud of witnesses. Ready now? Begin. Sarah, Moses, David, Enoch, Stop! Mali ako, ano? Hindi pa pala papaganon yan, ano? Papaganon po pala. Ano po? Kasi yan ay from Genesis, ano po, hanggang po dun sa history po ng Israel to the time of the prophets. Abel, ready now? Begin. Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, people of Israel, Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel. Prophets. Sino po sila? Sila po ay mga familiar na mga characters sa Old Testament. Ano? Sa Old Testament. At ginamit po dito ni Apostol Pablo, yun pong cloud of witnesses, para po i-refer yun pong mga anak ng Diyos sa Old Testament time na kanila pong nasimulan, ipinagpatuloy at natapos ang kanilang karera. Ano? Kaya ano po ang idea dito po sa verse 1 sa sinasabi po ng writer? Ano po? Tayo po ay nasa isang track. Tayo po, ipagpalagay natin, ay tumatakbo sa oval. Ano? Ang Christian life is a race. Ano? Inailin tulad tayo na tayo po ay mga atleta. At ang sabi po ng nagsulat, dapat ma-encourage tayong magpatuloy sa takbuhin dahil meron tayong cloud of witnesses. Ano ang picture nito? Ganito po yan mga kapatid. Ano? Nakikita tayo mula sa langit nung mga taong nauna sa atin. Nakikita tayo ng mga anak ng Diyos nung Old Testament time na nakatapos at nagtagumpay sa kanilang Kristiyanong buhay. At alam niyo po ba kung anong ginagawa nila sa langit? Habang nakatingin po sila sa atin. Ano? Ito pong mga panauhin pong ito, they are cheering for us. They are encouraging us, ano po, na tayo po ay magpatuloy sa gawain po ng Panginoon. Amen? Isa-isahin ko po sa inyo ito. Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, hanggang sa prophets. Alam niyo po ba ang mga panauhin pong ito? Sila po ay dumanas din sa kanila pong buhay, ano po, ng pinakamabibigat na mga trials, pagsubok, ano ho, pasakit at paghihirap. Subalit ang mga tao pong ito, sila po kumbaga ay nakapagtapos ng matagumpay sa kanilang Kristiyanong buhay. Give you an example. Hindi ko po yan makwento lahat. Ano po? Give you an example. Abraham. Ano? Kilala po natin siya, ano po, na siya po ang atin pong pinakang ninuno sa pananampalataya. Ano po? Siya po ang head ng patriarchs. Ano po? Si Abraham, kung atin pong maaalala, ano po? Siya po ay tinest din po ng Panginoon. Yung kanya pong obedience, yung kanya pong faith. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ano? Ialay mo, ibigay mo sa akin ang kaisa-isa mong anak na si Isaac. Ano? And that is a test. Ano po? At yun po ay test na napagtagumpayan po ni Abraham. Another person, ano po? Another person is Joseph. Ano po? Na familiar po sa atin. Sino po si Jose? Si Jose po ay bunsong anak ni Jacob. Doon po sa 12. Ano po ang nangyari po sa kanya? Kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Nang dahilan doon ay siya po ay naibenta sa isang dayuhan na papunta po ng Egypt. Sa Egypt, siya po ay napagbintangan na siya po ay nanggahasa. Kaya po siya ay ikinulong sa kasalanan na hindi niya ginawa. Ano ho?
Pero pagkatapos ng lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, nanatili siyang matapat sa Panginoon at the end, alam po natin na pinagpala po ng Panginoon si Joseph. God made him the governor, ng buo pong Egypt. Another person, Moses. Moses. Anong trial, anong difficulty ang pinagdaanan ni Moses sa kanyang buhay nung siya po ay nandito po sa lupa? Alam na alam po natin na si Moses, siya po ay ginawang leader ng Panginoon sa isang bansa na napakatigas ng ulo, ng puso. Alam niyo po ba, sa ating Bible reading, if you still remember, when we were reading the book of Exodus, Numbers, Deuteronomy, dumating si Moses sa point na sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung ako din lang ang magpapasan ng katigasan ng ulo ng bansang ito, sabi ni Moses, Lord, it would be better that I should die. Sabi ni Moses sa Panginoon, patayin mo na lang ako. Kesa ako'y naghihirap na pangunahan ko ang napakatitigas na ulo, napakatitigas na puso ng bansang Israel. Pero alam naman po natin pong lahat, na ang Panginoon din po ang nagtawid kay Moses. Kung kaya kahit sa kabila na hindi niya napasok yung lupang pangako, masasabi po natin na si Moses, natapos niya ang kanyang karera na maayos pa rin sa biyaya po ng Panginoon. At yan po ay mga halimbawa lamang po, yung mga nabanggit ko na talagang sa atin pong Kristiyanong buhay, wala pong exempted po sa trial, sa suffering, wala, sa hardships. At ang sabi ni Apostol Pablo, sa nagsulat po nito, yung pong mga nauna sa atin, they are the cloud of witnesses. Kumbaga kanya pong sinasabi po sa atin, natapos nila yung kanilang karera ng maayos. Natapos nila ng maayos at matiwasay yung takbuhin ng kanilang Kristiyanong buhay. Kaya tanong sinasabi ng writer dito, ano yung idea? This is the idea. Palibasa ay natapos nila at naging posible na matapos nila, sinasabi sa atin sa aklat ng Hebrews chapter 12 verse 1, hindi po imposible na matapos din po natin ang Christian life natin na maayos at matiwasay. Amen? Alalahanin po natin yung Old Testament saints. Natapos nila ng maayos yung kanilang karera. Tao din sila na katulad natin. Meron din silang kahinaan. Meron din silang kapalpakan sa kanilang buhay. Lahat ng yan, merong kapalpakan. Pero sa biyaya ng Diyos, nagawa nilang matapos ng maayos yung kanilang Christian life. And the writer here is saying to us, it is also possible for Christians today na atin pong harapin ang atin pong buhay na meron pong tapang dahil matatapos po natin na maayos ito sa biyaya at awa ng Panginoon. Amen? That's it. Let us face 2026 with confidence. Bakit po? Sabi doon, dahil po, meron po tayong mga heroes of faith, na atin pong pwedeng tingnan na natapos po nila yung kanila pong karera. To illustrate, ito pong aking sinasabi sa atin pong first point. Ang sabi dito, the first reason why we must face 2026 with confidence is that because of the encouragement from our heroes of faith. Binanggit na po dyan. Alam niyo po, nung ako po ay nasa Bible School, sa BBSI, nung ako po ay first year sa BBSI, alam ko na 5 taon kami sa Bible School. Pagdating ko ng second year, third year, pag-aaralan namin yung Greek po. Mag-aaral kami ng Greek language and grammar. Pagkatapos, pagdating namin ng fifth year, diyan na ay pag-aaralan naman namin po yung Hebrew language and grammar. Pagkatapos nung pong kami ay first year sa BBSI, yung mga gagraduate sa amin, bago sila makagraduate, kinakailangan nilang mag-preach. Sa buong student body, kaharap po yung mga professors na nakakatakot. Doon po sa amin pong school. Nung po ako ay first year, nagkaroon ako ng takot, na parang ayaw kong ituloy. Sabi ko, hindi na nga ako magaling mag-English.
Pagkatapos mag-aaral pa ako ng Greek language and grammar. Pagkatapos pagdating ko ng last year ko, senior year, pag-aaralan ko yung Hebrew. Pagkatapos ay mag-preach ako, expository preaching sa harap ng student body. Kaharap ba yung aming pong mga professor na parang nakakatakot kung akin pong iisipin. Pero ito po yung na-realize ko nung ako po ay first year. Hanggang nung ako ay nag-second year, third year, fourth year, fifth year. Ang na-realize ko, ano po, natapos din nila eh. Natapos din nila. Mahirap pag-aralan yung Greek, nakakabaliw. Mahirap pag-aralan yung Hebrew. Alam niyo po ba, pag pinag-aralan niyo ang Hebrew language, yung language po ng mga Israelita, paano natin basahin ang ating salita? From left to right. Pag mag-aaral ka ng Hebrew, ang pagbabasa ay right to left. Okay? At ang ginagamit ng pag-pronounce, ayun pong lalamunan. Ang tawag doon ay guttural. Throatal, ang pagsasalita. Kahit nung ako po first year, natatakot ako, kakayanin ko ba yun? Na mag-aaral ako ng ganitong mga lingwahe, pagkatapos, bago ako makagraduate, makatapos, mag-preach muna ako sa harap ng aking mga professor. And I doubted myself. Pero ito yung na-realize ko, ay ang dami na din palang nakatapos. At sa palagay ko, yung mga nakatapos, katulad ko din lang nung nag-umpisa. Na sila din marahil ay natakot, sila din marahil ay nagduda sa kanilang mga sarili. I praise God, na noon pong ako po ay senior year na, sa BBSI, nagawa ko po na makapasa doon sa aming subject na Greek, nagawa kong makapasa doon sa aming subject na Hebrew, at nagawa kong makapasa sa aming subject na expository preaching, and I praise and thank the Lord, not to brag, and modesty aside, I got the highest grade sa expository preaching. Among us, sa amin pong mga magkakaklase. Nag-quiz kami sa aming expository preaching, 1 to 100. I got 102. Dahil bukod sa na-perfect ko yung 1 to 100 na exam na enumeration, nasagutan ko pa yung 2 bonus points. Kaya nung natapos po yung aming pong exam, hindi lamang ako 100, I got 102 points. At ako lang yung naka-perfect dun sa amin. Pero kung babalikan ko nung nag-umpisa ako, nung tinitinan ko pa lang yung mga sumasalang doon, I fear, I doubt myself. But I've learned to realize na natapos din nila eh. Kaya tinatakos sa isip ko, nung time po na yun, matatapos ko din ito, at hindi ko lang ito matatapos, kundi matatapos ko ito ng maayos at matiwasay. Anong sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ngayon pong umaga, mga kapatid? Natapos po nung mga nauna sa atin yung karera ng Kristiyanong buhay. Natapos nila. Natapos nila Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moses. Hanggang sa panahon ng mga propeta, they were able to finish the race. And the Word of God this morning is telling us, kung naging posible sa kanila, posible din po nating matapos ang karera ng maayos at matiwasay. Wala tayong kailangang ikatakot sa 2026. Kung atin pong babalikan, yun pong mga unang mga Kristiyano na nauna po sa atin. Let us remember the cloud of witnesses. Second reason, kung bakit po natin dapat harapin ang 2026 na meron po tayong confidence. Not only because of the encouragement from our heroes of faith, kundi pangalawa po ngayong pong umaga, because of the assurance of victory. Because of the assurance of victory. Ano ang unang reason? Bakit tayo dapat humarap sa 2026 na mayroong confidence? First is, basahin natin, ready now, begin. Because of the encouragement from our heroes of faith. Second is, because of the assurance of victory. Because of the assurance of victory. Inassure po ng Panginoon na tayo po ay magtatagumpay. Nasaan po yon? Verse 2.
Ano po? Verse 2. Basahin po natin lahat po yung verse 2. Looking to Jesus. Ready now? Ready now? Begin. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Meron po diyang binanggit na ang sabi po doon, Jesus Christ is the founder and the perfecter of our faith. Ano po? Nakita niyo po ba yon in your Bibles? Amen. Ano? Ang sabi diyan, looking to Jesus. Who is Jesus? The founder and the perfecter of our faith. Alam niyo, mas nagustuhan ko yung version ng iba. Nang ginamit pong salita, He is the author and the finisher of our faith. Ano ang ibig sabihin nun? Na si Jesus ang may akda at ang may pagtatapos ng ating pananampalataya. There are many views regarding this statement, this phrase. Pero tinake ko po yung isang view na naniniwala po ako na ito po yung kahulugan po nun. Sabi po dito, Jesus is the author and the finisher of our faith. Sa Tagalog, siya ang may akda at siya po ang may pagtatapos ng ating pananampalataya. This is the interpretation. Hindi ko po maibigay lahat, but ito po yung aking tinake. Nung sinabi niyang si Jesus, Jesus is the author or the founder of our faith, ang ibig pong sabihin yan mga kapatid, tayo ay naging Kristiyano, tayo po ay naging mananampalataya. Ano po? Kaya tayo naging Kristiyano, kaya tayo nagsimula na maging anak ng Diyos. Dahil si Jesus ang nagbigay sa atin ng kakayanan na ano po, sumampalataya. He's the one who has given us the ability to believe in Him. Kaya tayo po'y sumampalataya. Tayo po'y naniniwala na tayo po'y makasalanan. Amen? Tayo po lahat ay makasalanan. At ang sabi po ng Roma 3, ano po? Ang sabi po ni Apostol Pablo, no one is righteous, no not one. Walang sino man po sa atin po ang matuwid. Wala kahit isa. No one seeks after God. Walang sino man po ang sumasaliksik sa Diyos. There are times na tayo po ay nagmamalaki. Listen to me. Ito po yung sinasabi natin madalas sa pagkakataon. Bakit ka naligtas? Minsan sinasabi natin na dahil ako ay sumampalataya na sa Panginoon. Di naman po yun masama. Di naman po masamang isagot yun. Bakit mo nasabi na ikaw ay naligtas, naging Kristiyano ka? Dahil sumampalataya na ako sa Panginoon. But if you think of that, parang meron pong mali. Ano? Parang hindi yun yung dapat po nating sabihin. Kasi kung sasabihin natin na dahil ako ay sumampalataya o tumanggap sa Panginoon, kaya ako nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit yun po ay parang minsan nagiging mali? Dahil tandaan niyo po ito, yung pananampalataya mo, hindi yun galing sa iyo. Sumampalataya ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon, hindi mo yun natural na ginawa. Wala kang kakayanan na sumampalataya sa Diyos. Wala kang kakayanan na tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Dahil ang sabi ng Biblia, makasalanan ka at ang natural sa ating mga makasalanan, ang natural sa atin ay tumalikod sa Diyos. Hindi natural sa atin ang sumampalataya at sumunod sa Diyos. Ang natural sa atin ay patuloy na lumayo sa Diyos. Ay paano tayo, Pastor, sumampalataya? Bakit natin tinanggap si Kristo nung oras na yun na naiintindihan natin ang kaligtasan? Dahil kumilos ang banal na Espiritu sa iyo at ang banal na Espiritu, ang Panginoong Jesucristo, ang naglagay ng kakayanan para ikaw ay sumampalataya. Kaya't ang sabi ng verse 2, Jesus Christ is the founder of our faith. Siya po ang may akda ng ating pananampalataya. Siya ang nagbigay sa iyo ng kakayanan na tanggapin siya o sampalatayanan siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Ano? At ang sabi doon, hindi lamang siya yung may akda,
hindi lamang siya yung may pasimula, may bigay ng pananampalataya na yun. Napakaganda. Ang sabi niya dito, Jesus Christ is the founder and at the same time, the perfecter of our faith. Yung sa isang salin, He is the author and the finisher of our faith. Siya po ang may akda at pagtatapos ng ating pananampalataya. And here's the interpretation. Si Jesus ang nagbigay sa iyo ng kakayanan para sumampalataya ka sa Kanya, kaya ka naging Kristiyano. Amen? At ano ang sinasabi ng talata? Palibas ay siya din ang nagbigay ng kakayanan sa iyo na makapagsimula ka sa iyong Kristiyanong buhay. Sinasabi ng talata, bibigyan ka din niya ng kakayanan na matapos mo yon dahil siya na nagsimula. Kaya niya natapusin ang iyong pananampalataya. And mga kapatid, God is giving us the assurance of victory. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, hindi mo tatapusin ang Kristiyano mong buhay na ikaw ay isang backslider. Naniniwala po tayo mula sa salita ng Panginoon na ang mga tunay na mananampalataya, sila po yung nagsimulang manampalataya at hanggang sa huli, sila po ay nananampalataya at namumuhay na isang Kristiyano. Amen? Binanggit ko na ito before sa atin na nandun pa po tayo sa Agma. Ang mararapture lamang po ay yung pong mga genuine believers. At ang sabi po ng talata ngayong pong umaga, Jesus Christ is the founder and perfecter of our faith. Yung mga binigyan ng Panginoon ng kakayanan na makapagsimula sa pananampalataya, bibigyan din po ng Panginoon ng kakayanan na magpatuloy at matapos nila yung takbuhin sa pananampalataya ng maayos at matiwasay. Amen? Ano pong sabi ni Apostol Pablo? To support the interpretation of Jesus Christ, the founder and perfecter of our faith. Philippians 1:6. Basahin po natin, sabi ni Apostol Pablo. Ready now? Begin. And I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. That is an assurance. Okay? Sabi ni Apostol Pablo, sigurado ako sa bagay na ito. Ano yun? Na siya na nagsimula ng good work sa atin, ito pong good work na ito is salvation. Pinakitaan tayo ng Panginoon ng good work, salvation, binigay niya yun sa atin. At ano pong sabi ni Apostol Pablo? Ito po ay tatapusin ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ano po? Ang sabi dyan, at the day of Jesus Christ. Ano? At napakaganda na baunin natin ngayon pong umaga pong ito. Our Lord Jesus Christ, ano po? He is He is the founder and the perfecter of our faith. Siya po ang may akda at siya po ang magtatapos din ng atin pong pananampalataya. Ano? Kaya sabi po dyan, siya na nagbigay sa atin ng kakayanan na sumampalataya at magsimula sa takbuhin. Hindi niya tayo iiwan. Dahil siya din po ang magtatapos, ano po, at magbibigay sa atin ng kakayanan na matapos po natin na maayos at matiwasay. Okay? Another reason, bakit hindi po tayo dapat matakot sa 2026 as we face this brand new year. Basahin po natin from the very first. Ready now? Begin. Because of the encouragement from our heroes of faith. Second, because of the assurance of victory. The third reason, ready now, begin. Because of Christ, our perfect example. Okay? Yan po ay mga rason kung bakit hindi natin dapat ikatakot o hindi tayo dapat matakot sa ating pong pagharap sa susunod na taon ng 2026. Ang sabi dun sa huli, dahil si Kristo, siya po ang ating perpektong halimbawa. Basahin po natin yung verse 2. Napakaganda pong verse. Ready now? Looking to Jesus. Ready now? Begin.
Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Ang sabi po ng nagsulat, dapat tayong mga Kristiyano nakatuon ang ating panginingin kay Jesus. Bakit? Ano bang halimbawa niya na ating dapat tularan na kanya pong ginawa? Ang sabi po dito, si Jesus, ang sabi niya, who, for the joy that was set before him, ano nangyari sa kanya? He endured the cross. Ano po? Ano po ang sabi po dyan? Nung ang atin pong Panginoong Jesus ay naghirap at nabayubay sa cross. Ang sabi dyan, tiniis ni Jesus yung pasakit, tiniis ni Jesus yung hirap, tiniis ni Jesus ang lahat ng pangungutya at lahat ng ginawa sa Kanya. Ano po? Paano niya nagawang matiis? Paano nagawang mag-endure ng Panginoong Jesus? Doon po sa cross na Kanya pong binata. Gusto ko pong pansinin po natin yung sinabi sa talata. Who, for the joy that was set before Him. Yun pong conjunction na for, na sinabi po doon, who for the joy that was set before Him, ay nagbibigay po sa atin ng idea, ng rason, kung paano, kung bakit na-endure ni Jesus yung mga paghihirap. Sabi, for the joy that was set before Him. Ano yung joy doon na tinutukoy? Kaya pala nagawang matiis ni Jesus yung hirap. Kaya pala nagawang matiis ni Jesus yung mga pasakit na kanyang dinanas nung siya ay nabayubay dun sa cross. Sa likod pala ng kanyang isip, alam niya na sa pamamagitan ng kanyang pasakit at pahirap, marami ang mga kaluluwang maliligtas. At yun po ang joy ni Jesus. Kagalakan ni Jesus na makita isang araw ang mga kaluluwang maliligtas sa pamamagitan ng kanyang pagtitiis sa mga hirap at pasakit na kanyang dinanas. Amen? Kaya pala masaya si Jesus, kahit sa kabila na siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang nasa isip pala niya ay tayo. Tayo yung kanyang joy. We are the joy of the Lord Jesus Christ set before Him. Alam na ni Jesus na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang pasakit. Kaya niya nagawang matiis hanggang sa huli. At ang sabi po dito, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame. Hindi lang that He endured the cross, He despised also the shame. Tiniis na din yung kahihiyan. At alam niyo po ba mga kapatid kung ano po ang nangyari pagkatapos po nito? Ang sabi dyan, seated at the right hand of the throne of God. Alam natin po yung kwento kung ano po ang nangyari. Si Jesus, Huwebes ng gabi, siya po ay dinakip, dinala sa mga punong pari, at sinimulang litisin ang kanya pong kaso. Biyernes ng umaga, siya po ay dinala po kay Poncio Pilato. At doon siya po ay nahatulan ng isang hatol na hindi nararapat po sa kanya. Subalit, ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili na buong buo. At alam po natin, ang sunod na nangyari after that, ang ating pong Panginoon, siya po ay binayubay sa krus ng Kalbaryo. And about 3 o'clock ng hapon, nun pong Biyernes pong iyon, ang sabi po doon, ang ating pong Panginoong Jesucristo, He gave up His spirit. Siya po ay namatay. Literally. At pagkatapos po nun, siya po ay inilibing. At pagkatapos po nun, sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. At nung siya po ay muling nabuhay, ilang araw pa siyang nanatili sa mundo? 40 days. And after 40 days, ano pong nangyari? Jesus Christ ascended up to heaven. Ano ang ginawa ni Jesus sa langit nung siya ay bumalik? Ang sabi po dun sa talata, ang atin pong Panginoong Hesukristo ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. At ano pong tinutukoy po dito? Dito pong tinutukoy po dito is this. From being humiliated.
Ano? Jesus Christ now is being honored. Dahil po dun sa kanyang ginawang pagtitiis hanggang sa huli at siya po ay naging matagumpay. Siya po ay ni-humiliate. Pang tawag sa Tagalog na ni-humiliate. Siya po ay ipinahiya. Ano? At mula sa posisyon na siya po ay ipinahiya, siya po ngayon ay pinarangalan. Ano? Siya po ngayon ay umupo sa kanan ng Diyos. Hindi nangangahulugan na ang Diyos Ama ay mas mataas sa Kanya sa pagiging Diyos. Kundi yung place pong yon ay nagtuturo po sa atin ng place of honor. Ano? At ano po ang tinuturo nito sa atin mga kapatid? Ang sabi dyan, ano po? Ang sabi po dyan, ang ating pong Panginoong Yesus ang ating pong perfect example. Ano? Una, bakit po siya naging perfect example? Ano po? Sabi dyan, He is the perfect example of enduring hardships. Kaya sa tuwing tayo po ay dadanas ng hirap at masakit, ang unang dapat nating maalala ay ang Panginoong Hesus Kristo. The Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sigurado po ako na walang sino man sa atin po dito ang magdaranas ng mas higit sa dinanas ng Panginoong Hesus. Amen? Wala. Kaya kung tayo po ay dumaranas ng mga pasakit sa ating pong Kristiyanong buhay, alalahanan natin yung perfect example ni Jesus, Kanya pong in-endure yung mga hardships. Ano? Second, He is the perfect example. Ready now? Begin. He is the perfect example that one day all our hardships will turn into honor. Ang ating pong Panginoong Yesus ay isang halimbawa na ang mga pasakit at hirap na nararanasan natin ngayon ay pansamantala at gagawin ng Panginoong ito one day na isa pong honor. Ano? Tayo po ay pararangalan, ano po, kung tayo po ay magtitiis, magpapatuloy hanggang sa wakas na matapat sa ating pong Panginoon. At napakaganda nung nangyari sa Panginoong Yesus. Tiniis niya ang hirap pasakit. Pero pagkatapos ng iyon, meron pong transition po na nangyari. Now, He is seated at the right hand of the throne of God. Ano po? Kahit ang sabi po dyan, He is the perfect example of enduring hardships and the perfect example that one day, all our hardships will turn into honor. Napakasarap isipin. Yun pong sinabi sa Book of Revelation. Ano po ang paulit-ulit na sinabi sa Book of Revelation? Yung mga mananampalataya, ano po ang sabi doon? We will reign with Christ. We will reign with Christ. Sang araw tayo po ay maghahari kasama si Kristo. Hindi po habang panahon yung ating pong pagpapahirap, pasakit bilang isang Kristiyano. Darating din po ang panahon na tayo ay maghahari kasama si Kristo. And let us endure to the end. Looking to Jesus, the author and the finisher of our faith. What are the 3 reasons kung bakit hindi po natin dapat harapin ang 2026 na may takot, kundi dapat pong may confidence? Bakit tayo dapat may confidence as we face 2026? Number 1, first reason. Ready now? Begin. Because of the encouragement from our heroes of faith. Because the assurance of victory. Because of Christ, our perfect example. Alalahanin po natin yung tatlo pong yan. Ano po? Harapin natin ang 2026 na may kumpiyansa. Walang takot. Bakit? Meron tayong heroes of faith. Ano po? Meron tayong babalikan na merong mga anak ng Diyos nung una pang mga panahon. Dumanas din sila ng mga katulad ng dinaranas natin po ngayon, subalit nagawa nilang matapos. Kaya din po natin sa biyaya ng Panginoon. Amen? Second, because of the assurance of victory. Inassure tayo na tayo magtatagumpay dahil si Jesus daw, He is the founder and the perfecter of our faith. He is the author and the finisher of our faith. Siya po ang may akda ng pananampalataya at bibigyan niya din tayo ng kakayanan na matapos ito hanggang sa wakas. Ano po? At ang sabi po dito,
because of Christ, our perfect example. Ano ho? Si Jesus din mismo ay dumanas ng pasakit at pahirap. Pero pagkatapos po nito, nilagay siya ng Diyos Ama sa place of honor. Ano ho? At yan po ay isang pangitain sa atin na ang atin pong pahirap, pasakit ay sandali lang. Isang araw, dadalhin din tayo ng Panginoon sa posisyon na tayo po ay pararangalan, ano po, na tayo po ay appreciate dahil tayo po ay nagtapos ng maayos sa atin pong Kristiyanong buhay. In our conclusion this morning, atin pong basahin po ang ating pong conclusion. Facing 2026, ready now? Begin. Facing 2026 with confidence is possible when you realize that those who've gone before us have finished their race. When you remember that He'll be the one to give you strength to finish the race, and when you rely upon Christ's perfect example from suffering to victory. Ano? Meron pong tatlong R, keyword sa ating pong conclusion ngayon pong umagang ito. Posible pala na meron tayong confidence sa 2026 when we realize na meron palang mga nauna sa atin na natapos nila ang kanilang karera. Kapag naaalala natin, ano po, na ang Panginoon ang nagsimula ng ating pananampalataya at sa din ang magbibigay ng strength to finish it. At kapag tayo po ay nag-rely dun po sa perpektong halimbawa ng Panginoon, ano yon? From suffering to victory. Ano po? From suffering to victory. Yan po ang ating conclusion, but I'd like to conclude, ano po, sa talata pong verse 1. Ano po? Talata pong verse 1. Ang sabi ng ating pong mensahe ngayong umaga, harapin natin ang 2026 na meron pong confidence dahil meron tayong heroes of faith, cloud of witnesses. Sila po yung mga nauna sa atin, natapos nila. Harapin natin ang 2026 na merong confidence dahil tiniyak ng Diyos ang tagumpay. Siya yung nagsimula ng ating pananampalataya at tatapusin niya ito. Bibigyan niya tayo ng kakayanan. At harapin natin ang 2026 na meron pong pagtingin, pag-rely, ano po, sa atin pong Panginoong Jesus. Na siya ay naghirap din, subalit sang araw siya po ay pinarangalan. Pero alam niyo po ba mga kapatid, wala ding saysay itong ating 3 points ngayon. 3 reasons ngayon kung meron tayong problema. Alam niyo po kung ano po yung ating pong problema? Basahin po natin yung verse 1. Therefore, ready now? Verse 1, ready now? Begin. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Let us run with endurance the race that is set before us. Ano po ang problema? Oo nga, at nandyan ang ating heroes of faith. Oo nga na sabi ng Panginoon, I am the author and the finisher of your faith. Oo nga na nandyan yung perpektong halimbawa ng Panginoong Jesus. Pero alam niyo po ba, na kahit sa kabila ng mga pangakong iyan, po pwede pa rin tayo na humarap sa 2026 na hindi maayos. Alam niyo po kung bakit? Ang sabi ng talata, kapag meron tayong weight, at ang sabi doon, meron tayong sin na hindi pa natin pinapakawalan sa ating buhay. Ang sabi sa verse 1, lay aside every weight. Wait. Inihalin tulad po ng Biblia na ang mga mananampalataya ay katulad ng mga atleta, mananakbo. Tayo po ba ay nakakita na ng mga atleta, ng mga mananakbo, na sa kanilang takbuhin ay meron silang suot na bag, meron silang dalang maleta, at meron silang dalang kagamitan? Meron ba? Wala. Wala silang weight. Wala silang baggage. Alam niyo po, kung kukunin po natin yung original
na ibig sabihin ng salitang wait po na yon, sa original po sa Greek, ano po, yung pong word na wait po doon is bulk. B-U-L-K. At ang picture po na gustong ipahatid sa atin po dito, wala pong atleta na tumatakbo na lalawit-lawit ang mga bilbil. Yun pong weight dito literally means bulk. At ito po ay ginamit na salita na bilbil. Wala pong atleta na tumatakbo na hindi po physically fit. Lahat ng atletang tumatakbo ay fit physically. Wala kang atleta na makikita na tatalbog-talbog ang tiyan habang siya po ay tumatakbo. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo bang meron din tayong bulk? Meron din tayong weight sa ating Kristiyanong buhay. At alam nyo po ba yung mga bulk na yon, yung mga weight na yon sa ating pong buhay? Pakialis na lang muna po yung bata sa unahan. Kasi kanina pa yan dyan eh. Nawala na sa mensahe tayo. Yung pong weight doon, yung pong bulk doon, ano po, na tinutukoy, hindi po ito necessarily ang ibig sabihin ay kasalanan. Ano ibig sabihin, Pastor? Meron tayong mga bagay sa ating buhay na hindi naman kasalanan, subalit nagiging pabigat sa ating Kristiyanong buhay. Marami. Marami tayong weight and bulk sa buhay natin. Marami. Yung pagpapahalaga natin sa trabaho natin kaysa sa gawain ng Panginoon. Bulk yun. Weight yun. Yung paghahangad natin, ang pagkakaroon ng maraming pera at material na bagay, kung kaya't kinalimutan na natin ang Panginoon at ang kanyang gawain, bulk yun, weight yun. Masama ba ang trabaho? Hindi. Masama ba ang pera? Hindi. Masama ba ang material na bagay? Hindi. Pero yan ay weight, bulk, na nagpapabigat sa iyo para matakbo mo yung Christian life mo ng maayos. Kaya hindi ka ngayon nakakatakbo. Ano pa yung mga weight natin? Yung ating hindi pagpapatawad, pabigat yan. Ang tagal mo nang meron kang issue sa iyong buhay, hindi ka pa rin makamove on. Bulk po yun. Sa mga kabataan, yung pagpa-prioritize mo ng iyong pag-aaral ng mas higit kaysa sa Panginoon, bulk yung iyong education. Weight yun sa iyong Christian life. Hindi ka makapag-Bible reading, wala kang time for personal worship and personal prayer time. Dahil sa sobrang addiction sa gadgets and social media. Bulk yun, weight yun. Na maituturing. Kaya yung pong bulk dito, weight dito, ito yung mga bagay sa buhay natin, hindi sila kasalanan. Pero nagiging pabigat sa ating pong takbuhin. At meron pang isa na binanggit po doon, na maaari natin maging problema kung meron po tayo nun. Ang sabi niya dito, and the sin which clings so closely. Hindi lamang po yung ating pong weight, kundi meron po dong binanggit yung sin, S-I-N. Ito na talaga kasalanan. Yung mga kasalanan na hindi mo pag give up totally sa Panginoon. Yan din po ay makahahadlang para matakbo mo yung iyong Kristiyanong buhay ng maayos at patiwasay. Katulad ng sinabi ko sa inyo, nandyan yung ating heroes of faith. Nandyan na pinangako ng Panginoon, He is the author and the finisher of your faith.
Oo, naandiyan yung perfect example ni Yesu Cristo. Pero walang saysayang lahat. Hanggang meron kang weight, hanggat meron kang sin na hindi mo pa nile-let go, hindi mo pa sino-surrender sa Panginoon. Ngayong umaga, ay nais ko pong ang bawat isa, tayo pong lahat ay pumikit. Tayo pong lahat po ay tumungo. At habang tayo po ay nakapikit, at habang tayo po ay nakatungo, atin pong tingnan ang taon ng 2025. Balikan yung pinakamabibigat na dinanas ng taon na ito. At tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay natatakot na harapin ang 2026? Dahil sa iniisip mo na baka mas mahirap pa, mas mapait pa, yung pwede mong danasin. Ngayong umaga, kung meron kang fear, doubt, as you face 2026, be reminded sa salita ng Panginoon, meron kang heroes of faith na pwede mong balik-balikan sa Biblia. Sila din ay nagdanas ng mga dinaranas mo ngayon. Subalit natapos nila ng maayos ang kanilang Christian race, Christian life. At kaya mo din yun. Ang sabi ng salita ng Panginoon, He is the author and the finisher of your faith. Binigyan ka niya ng kakayanan magsimula at bibigyan ka din niya ng kakayanan na matapos mo ito. Ang sabi ng salita ng Panginoon ngayong umaga, si Jesus ang perpetong halimbawa. Tiniis niya ang hirap, pasakit, dusa. Pero pagkatapos nun, siya ay umupo sa kanan ng luklukan ng Ama. Ikaw din isang araw, the Lord will also place you in a place of honor. Pagkatapos ng lahat ng ito na dinaranas mo. Pero ngayong umaga, habang ikaw ay nakapikit, habang ikaw ay nakatungo, meron ka bang weight? Meron ka bang bulk sa buhay mo? Na nagiging dahilan para maging mabigat yung takbo mo sa Christian life mo. Ito yung mga bagay sa buhay mo, hindi ito necessarily mga kasalanan. Pero ito ay nagiging pabigat sa iyo. Meron ka bang sin na hanggang ngayon ay bumabalot sa buhay mo, na hindi mo pa totally sinurrender sa Panginoon? Ngayong umaga, kapatid, habang ikaw ay nakaupo, bago mo harapin ang 2026, you think of yourself. Do you have weights, bulk, and sin na dapat mo nang iwanan ngayong taon na ito? Para sa pagharap mo sa 2026, magiging maganda ang takbuhin ng iyong Kristiyanong buhay. Take a time to ponder, to meditate ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita ngayong umaga. Baon namin, Panginoon, sa pagharap namin sa 2026. Marahil, Panginoon, sa taong ito ay dumanas kami ng mga pasakit, hirap, Panginoon. At marahil natatakot kami na baka sa susunod na taon ay mas mabigat pa, mas mapait pa, mas mahirap pa. Pero binigyan mo kami ng rason para hindi kami dapat matakot. Rason para maging confident kami sa pagharap sa bagong taon. Nandyan ang mga bayani ng pananampalataya. Mga anak ng Diyos na nauna sa amin. Nariyan ang iyong pangako. Ikaw ang maakda at ang may pagtatapos ng aming pananampalataya.
At nariyan ang perpektong halimbawa ni Kristo na pwede naming tingnan lagi. Pero Panginoon, ang mabigat sa amin ngayon pong umagang ito, ay yun pong bulk, yung weight na meron kami, at yung sin na hindi pa namin totally na isusuko sa inyong harapan. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kung meron pa man kaming bigat pa na pasanin, hayaan mo na sa pagtakbo namin sa bagong taon, nabitawan na namin ito, Panginoon, sa taong ito. Maging yung mga kasalanan na yun, na hindi pa namin na isusuko sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita. Binusog kami ng mga awitan, patotoo, at salita mo ngayong umagang ito. Binabalik namin sa iyo, pinakamataas, na papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Let us all stand up sa ating pong response song. Ating pong awitin ang Flag to Follow. Brother Richmer, lead us in singing